Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and war movie, na pinamagatang Outlooking, na ipinalabas noong 2018. Noong 1304, sa labas ng pinapalibutang kastilyo ng Stirling, sumuko sina Robert the Bruce, John Comyn, at iba pang maharlikang Scots kay Haring Edward I ng Inglaterra. Nangyari ito matapos mamatay ang hari ng Scotland na walang naiwang tagapagmana, kaya't humingi ng proteksyon ang mga maharlika kay Edward. Ngunit sa halip, sinakop ni Edward ang Scotland. Nang nag-alsa ang mga Scots, sumiklab ang digmaan na kalaunan ay nauwi sa kanilang pagkatalo. Bilang bahagi ng pagsuko, nangako si Edward na ibabalik ang mga lupaing pag-aari ng mga maharlika kapalit ng kanilang katapatan. Sa isang pagdiriwang sa kampo ng mga Ingles, hinamon ng mayabang na anak ni King Edward, na si the Prince of Wales, si Robert sa isang laban na pampalakasan. Ipinakita nitong parang pagbabalik tanaw sa kanilang kabataan, kung saan sila'y naglalaro gamit ang mga sandata na kahoy at ipinapakita ang husay ni Robert. Ngunit naging tensyonado ang laban ng subukan ng prinsipe na hamakin si Robert, dahilan para sawayin siya ng hari. Samantala, dumating si James Douglas upang humiling na ibalik ang kanilang lupain. Ngunit bastos siyang itinaboy ni Edward na may matinding galit sa angkan ng Douglas dahil sa aniyay pagtaksil sa korona ng Inglaterra noon. Pagkatapos, ipinakita ni Edward ang isang dambuhalang kanyan at pinaputukan ang kastilyo ng Stirling, isang pagpapakita ng lakas militar ng Inglaterra, na nagselyo sa formal na pagsuko ng Scotland. Upang higit pang pagtibayin ang kontrol, isinaayos ni Edward ang kasal ni Robert the Bruce sa kanyang inaanak na si Elizabeth de Burgh. Sumisimbolo ito sa pagsasanib ng Inglaterra at Scotland. Matapos ang kasal, nilisan ni Edward at ng kanyang anak ang Scotland, at iniwan ang pamumuno kina John Comyn, Robert, at Aymer de Valence, isang matapat na maharlika ng hukuman ni Edward. Pagdating ni Elizabeth bilang bagong kasal, iginagalang ni Robert ang kanyang pag-aatubili at pinili munang ipagpaliban ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ni Robert ang mabigat na kalagayan sa ilalim ng pamumuno ng mga Ingles. Pinatawan ng matataas na buwis ang mga mamamayang Scots, at sapilitang kinukuha ang kanyang mga tauhan upang gawing sundalo. Nang sinubukan ng mga sundalo na kunin ang mga bata, matapang na tumutol si Elizabeth, at sinabing bilang anak ng isang mataas na marshal sa hukbong Ingles, alam niyang mga lalaki ang dapat na kinukuha para gawing sundalo, hindi mga bata. Humanga si Robert sa kanyang katapangan at nagsimulang hangaan siya. Samantala, pinaalalahanan siya ng kanyang ama, si the Lord of Annandale, na minsang naging kakampi nila si Haring Edward. Gayunpaman, inamin ng kanyang ama na natatakot siyang nagkamali siya sa pagtitiwala sa hari. Sa kanyang huling mga salita, siya'y pumanaw, at naiwan si Robert bilang bagong pinuno ng pamilya Bruce. Matapos mangolekta ng buwis, dinala ni Robert ang mga ito sa mga Ingles, ngunit napansin niya ang lumalaking galit ng mga tao laban sa pamumuno ng mga Ingles. Lumala ang tensyon at nagkaroon ng kaguluhan matapos ipakita sa publiko ang karumal-dumal na pagkakapira-piraso ng katawan ni William Wallace. Si Wallace, ang huling maharlikang Scots na tumangging sumuko 2 taon na ang nakalipas, ay nahuli at pinatay matapos ang ilang taon na pagtatago. Habang pinag-uusapan nila ng kanyang mga kapatid ang sitwasyon, inamin ni Robert ang hindi kasikatan ng mga Ingles at sinimulan niyang planuhin ang isang pag-aalsa. Narinig ni Elizabeth ang kanilang usapan at pinagalitan si Robert dahil hindi siya sinabihan. Tiniyak niya ang kanyang tapat na suporta bilang asawa, kahit na mapanganib ito. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sila'y ikasal, naghalikan sila. Upang palakasin ang kanyang layunin, nilapitan ni Robert si John Comyn at inalok ng isang alyansa upang pag-isahin ang kanilang mga puwersa. Kung magtulungan sila, maaari silang magkaroon ng 20,000 sundalo at may tunay na pagkakataong labanan si Haring Edward. Ngunit tumanggi si Comyn at nagbantang isumbong si Robert kay Edward. Sa takot, padalos-dalos na pinatay ni Robert si Comyn. Bilang tugon, inalok siya ng kapatawaran ng simbahang Scottish, ngunit sa kondisyong kunin niya ang trono ng Scotland. Nakita ni Robert ang pagkakataon at tinanggap ito. Samantala, sa London, nang mabalitaan ni Haring Edward ang mga pangyayari, nagalit siya at idineklarang kriminal si Robert. Inutusan niya ang kanyang anak, si the Prince of Wales, na itaas ang Dragon Banner, hudyat ng isang malupit na kampanya laban sa pag-aalsa ng mga Scots.
Tinipon ni Robert ang mga maharlikang Scottish para sa isang konseho, ngunit karamihan sa kanila ay tumangging talikuran ang kanilang panunumpa kay Haring Edward at umalis, hindi handang suportahan ang kanyang layunin. Hindi na tinag si Bruce at nagpatuloy siya patungong Stone kung saan siya itatalaga bilang hari ng mga Scots. Sa kanyang paglalakbay, ipinahayag ni James Douglas ang kanyang katapatan, kapalit lamang ng pagbabalik ng pangalan at lupaing pag-aari ng kanyang pamilya. Itinalaga si Bruce bilang hari ng mga Scots. Samantala, sa Inglaterra, binasbasa ni Haring Edward ang kanyang anak at ginawa itong kabalyero, inutusan siyang durugan si Bruce at ang kanyang paghihimagsik. Sabik na makamit ang tagumpay bago dumating ang prinsipe, kumilos agad si Aymer de Valence upang salakayin si Bruce. Nais iwasan ni Bruce ang walang saysay na pagdanak ng dugo, kaya hinamon niya si de Valence, ang Earl ng Pembroke, sa isang patas na labanan. Pumayag si de Valence ngunit iginiit na ipagpaliban ito ng isang araw dahil linggo noon. Kinagabihan, sa wakas ay naipagdiwang nina Bruce at Elizabeth ang kanilang kasal, na pinagsaluhan ng isang gabi ng pag-ibig. Ngunit bago pa sumikat ang araw, inatake sila ng mga Ingles nang walang babala. Agad na ipinadala ni Bruce sina Elizabeth at ang kanyang anak na babae sa ligtas na lugar, ipinagkatiwala sila sa kanyang kapatid na siyang naghatid sa kanila sa Kildrummy Castle. Naiwan si Bruce upang lumaban, ngunit nagtamo ng matinding pagkatalo. Pinatay ang karamihan sa kanyang mga tauhan, at nakatakas lamang siya kasama ang 50 lalaki. Sa payo ni Angus, tumakas si Bruce at ang kanyang mga natitirang kasamahan patungong Islay. Sa kanilang paglalakbay, hinarang sila ni John of Argyll. Galit pa rin dahil sa pagpatay ni Bruce kay Comyn, na pinsan niya, ngunit pinayagan niyang makadaan ang grupo ni Bruce kahit labag ito sa kanyang loob. Habang naghahanda silang tumawid sa lawa, inambos sila ng Clan MacDougall. Napilitang tumakas si Bruce sa gitna ng pag-atake, ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid na napatay sa pag-atake. Dumating sa wakas si the Prince of Wales sa Scotland, ngunit nabigo siyang hulihin si Robert le Bruce na muli na namang nakatakas. Determinado siyang hanapin ito, kaya't sinundan niya ang mga ulat patungong Kildrummy Castle. Ngunit sa halip na si Bruce ang matagpuan, nakita niya roon ang asawa nito, anak, at kapatid na si Nigel. Hindi naniwala ang prinsipe sa pagsasabing walang alam si Nigel tungkol sa kinaroroonan ni Robert. Dahil dito, iniutos niya ang pagbitay kay Nigel. Dinala pabalik sa Inglaterra sina Elizabeth at Marjorie bilang mga bilanggo. Samantala, si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay humingi ng suporta mula kay Lord Mackinnon, umaasang makakakuha ng karagdagang puwersa. Gayunpaman, tumanggi si Mackinnon dahil ayaw niyang sumunod sa isang pinunong hindi pa nananalo sa isang malaking labanan. Hindi na tinag, nagpatuloy si Bruce at ang kanyang mga tauhan sa kanilang paglalakbay patungong Islay, kung saan nila natanggap ang nakapanlulumong balita, ang pagbagsak ng Kildrummy Castle at ang pagkabihag kina Elizabeth at Marjorie. Sa Inglaterra, sapilitang inihiwalay si Marjorie kay Elizabeth at inilagak sa pangangalaga ng mga madre para sa relihiyosong edukasyon. Buong determinasyon na gumanti, bumuo si Bruce ng plano upang bawiin ang kastilyo sa pamamagitan ng lihim na operasyon. Matagumpay na nakapasok ang kanyang mga tauhan sa loob ng kuta, pinabagsak ang mga bantay, at inambos ang mga sundalong Ingles sa loob. Nilipol nila ang buong garrison, kinuha ang lahat ng supply na maaari nilang madala, at sinunog ang kastilyo bago umalis. Humiling naman si James Douglas ng 3 tauhan upang mabawi ang kanilang lupang pag-aari, na isang araw lamang ang layo kung lalakarin. Napagtanto ni Bruce ang kahalagahan ng misyon at binigyan siya ng 5 tauhan. Pagdating nila, palihim silang pumasok sa simbahan kung saan naruroon ang mga puwersang Ingles at mga lokal. Sa gitna ng gulat, nagsimula si Douglas at ang kanyang mga tauhan ng mabagsik na pag-atake, pinapatay ang mga sundalong Ingles. Kalaunan, tinipon ni Douglas ang mga natitirang Scots para sa isang Palm Sunday na salo-salo, na orihinal na inihanda para sa kanilang mga kalaban. Pag-alis nila, sinunog nila ang kastilyo upang hindi na ito muling masakop ng mga Ingles. Sa London, natanggap ni Haring Edward ang balita na nabawi na ang kastilyo ni Douglas. Galit na galit siya at pinagalitan ang kanyang anak dahil wala itong nagawa kundi ikulong ang ilang kababaihan. Dahil sa mga sunod-sunod na tagumpay, lalong pinaigting ni Bruce ang kanyang kampanya at lumipat sa estilo ng gerilyang digmaan. Samantala, humarap si Elizabeth sa kanyang mga magulang at inalok siya ng kapatawaran ni the Prince of Wales kapalit ng pagpapawalang bisa sa kasal nila ni Robert.
Nang malaman niyang buhay pa si Robert, pinilit ng prinsipe si Elizabeth na pirmahan ang pagpapawalang bisa sa kasal nila ni Robert, ngunit matatag siyang tumanggi. Bilang tugon, siya ay malupit na ikinulong sa isang nakabitin na kulungan bilang parusa. Sawang-sawa na sa pagtakas at desididong harapin ang kanyang kaaway ng harapan, bumuo si Bruce ng isang estratehiya upang akitin si Haring Edward na personal siyang habulin. Naging matagumpay ang plano, si Edward mismo ang lumabas upang durugan si Bruce. Ngunit pagdating niya sa Scotland, bumagsak ang matandang hari mula sa kanyang kabayo. Habang siya'y naghihingalo, iniutos niya sa kanyang anak na kung siya'y mamatay, ang kanyang katawan ay dapat pakuluan at ang kanyang mga buto ay dalhin sa bawat labanan laban sa mga Scots hanggang sa mamatay si Robert the Bruce. Ngunit hindi sinunod ng kanyang anak ang huling bilin, sa halip, iniutos niyang ilibing ang hari sa Scotland. Sa pagkamatay ni Edward I, kinoronahan si the Prince of Wales bilang si Haring Edward II. Nang mabalitaan ni Bruce ang pagpanaw ng matandang hari, sinamantala niya ang pagkakataon upang hamunin ang bagong hari sa isang lantad na labanan sa Levenhill. Kahit sila'y mas kaunti sa bilang, nagukay ng mga kanal ang puwersa ni Bruce upang makontrol ang labanan. Habang kumakalat ang balita, mas maraming Scots ang sumapi sa kanyang hanay. Pinili nilang iwanan ang kanilang mga kabayo at gamitin ang kalikasan sa kanilang kalamangan. Sa huling dagdag sa kanilang puwersa, dumating ang Clan Mackinnon upang sumama sa laban. Ang hukbo ni Edward II ay halos binubuo ng 3,000 kabalyero laban sa 500 sundalong Scots. Sa pagsisimula ng labanan, umatake ang mga English Knights, ngunit bumangga sila sa isang tagong pader ng sibat na nakatago sa likod ng kanal, at nagdulot ito ng pagkamatay ng maraming kabalyero. Nang sinubukan nilang atakihin sa likod ang mga Scots, naipit sila sa maputik na lupa, gaya ng plano ni Bruce. Habang nahuhulog ang mga kabalyero sa kanilang mga kabayo, marami sa kanila ang mabilis na pinatay ng mga Scots. Ang labanan ay nauwi sa malupit na labanan sa malapitan, kung saan nanalo ang matatapang na mandirigmang Scots laban sa nalilito na puwersa ng English. Nang makita ni Aymer de Valence na talo na sila, iniutos niya ang pag-urong. Ngunit si Edward II, na inudyukan ng kanyang personal na galit kay Bruce, ay tumangging umurong. Sa halip, hinamon niya si Bruce sa isang duelo habang pinapanood ng mga Scots. Nanalo si Bruce sa labanan, ngunit pinatawad niya si Edward II at pinayagang makaalis nang hindi sinaktan. Habang nagdiriwang ang kanyang mga sundalo sa kanilang tagumpay, ibinunyag sa epilogo na si Elizabeth ay pinalaya rin kalaunan bilang bahagi ng isang palitan ng bihag. Si Edward II ay kinoronahang hari, ngunit kalaunan ay pinatalsik at pinaslang ng sarili niyang mga lord. 300 taon ang lumipas, ang inapo ni Robert the Bruce ang nagbuklod sa mga korona ng England at Scotland, na nagdala ng pagkakaisa sa dalawang bansa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.